Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Si Huabei ay nagsabi, kapag natalo kayo, huwag niyong kalimutang maghanda ng salu-salo at imbitahin si Liruobing para siya ang maghain ng alak at pagkain para sa akin at sa kapatid ko. Hi! Patawang-tawa habang tahimik na nanonood si Wu Chen, lumakad palayo si Huabei. Makaraan ng 5 minuto, isang sikat na fashion influencer na may milyon-milyong tagasunod, si Xuineng Zuzhuo, ay nagsabi, Ate Hua, Ate Xiaohua, pasensya na. Nagka-traffic kasi. Sabi ni Huali, mas mabuti na ang swerte kaysa maagap. Tamang-tama ang dating mo, Guru Zuzhuo. Tinanong ni Huabei, nakahanda na ba ang lahat? Sumagot si Huali, opo, binibining Hua. Guru Zuzhuo, dito po ang daan. Makalipas ang ilang sandali, sa live na video, sinabi ni Xuineng Zuzhuo, hello, mga mahal. Ngayon ay susubukan natin ang makeup set mula sa Yubili. Tignan natin kung gaano ito ka-epektibo, abangan nyo ang result. Sabi ni Huabei sa sarili, hindi pa man nagsisimula, mayroon na agad na higit sa 100,000 nanonood. Haha, mga baguhan, huwag kayong matakot mamaya. Isang babae ang nagsabi, may sikat na internet celebrity na nagla-live ng makeup test sa Yubili. Tara, tinan natin. Sinabi ni Xuineng Zuzhuo, mga kaibigan, hindi lang magaganda ang mga produkto ni Xiaohua, kundi napakahusay din niya sa pagme-makeup. Kung may oras kayo, pumunta kayo't maranasan mismo ito. Ay, salamat kay Kuya New para sa airplane. Mga komento, wow. Napakaganda ni Zuzhuo. Grabe. Nakakabilib. Napakalaking pagbabago. Kuya, hindi lang ako nanood, binigyan pa kita ng thumbs up. Isang babaeng pula ang buhok ang nagsabi, talagang epektibo. Isang babaeng itim ang buhok at malaki ang dibdib ang nagsabi, wala na akong pakialam. Bibili na ako. Isang babaeng kulay ginto ang buhok ang nagsabi, bibili ako. Kailangan ko nito. Isang attendant ang pabulong sa kaibigan, wala si Ginoong Li ngayon, parang talo na agad tayo. Sagot ng kaibigan, pero si Ginoong Wu ay hindi basta-basta. Huwag kang magpadalos-dalos. Baka may mangyaring hindi inaasahan. Lumipas ang buong umaga. Sabi ni Huabei, mga baguhan, mukhang wala pa kayong nabebenta. Nasayang nyo ang kalahating araw. Napag-isipan nyo na ba kung paano nyo ito ipapaliwanag kay Liruobing pagbalik nyo? Hehe. Sabi ni Wu Chen, well, may mga bagay na nakadepende rin sa swerte. At nagsimula na nga ito. Sabi ni Huabei, walang ginawa kundi sisihin ang swerte. Iyan ang tunay na marka ng isang ganap na baguhan. Sabi ni Wu Chen sa telepono, Peng Wei, tingnan mo ang mga materyales na ipinadala ko sa'yo. Gawin mong viral. Sumagot si Peng Wei, walang problema, Ginoong Wu. Magta-trending yan sa loob ng 1 oras. 1 oras ang lumipas. Sabi ni Huali, Bibe, gising. Tingnan mo ito. Sagot ni Huabei, ha? Mamaya na lang. Pagod na pagod ako ngayong umaga. Kailangan kong matulog muna. Sa internet, pinakabagong at pinakamaingay na mga paksa ngayong araw, nangungunang search una, Huancai Fashion Season, pambansang perya, matitinding diskwento sa mga alok ng kapitalismo. Nangungunang search 2, 70.9 na yuan, panalo ka ng 500 piso. Isang eyebrow pencil, 3 sa bawat 5 bumili ang nananalo. Sinasabing hanggang 76% ang tsansa. Nangungunang search 3, gusto ko ng kredibilidad, gusto mo ng tipid. Ang top $1 million prize ng Huancai ay naghihintay sa iyo online. Sabi ni Huabei, Liruobing na naman ang may pakana nito. Sandali lang, parang hindi ito estilo ni Liruobing. Baka yung baguhan ang may kagagawa nito. Isang babae ang nagsabi, pindutin mo muna ang Discover, tapos scroll pababa at hanapin ang mini program, tapos hanapin ang Huancai Fashion. Ganyan lang. Sabi ni Huabei, Guru Zuzhuo, paano mo nagawa to? Sabi ni Xuineng Zuzhuo, Ate Xiaohua, tingnan mo. Hindi ko na iniisip ang $1 million prize, pero sa halagang 70.9 na yuan, may tsansa ako sa luxury 7-day trip sa Maldives. Sa 76% tsansa, dapat subukan mo rin. Sabi ni Huabei, ako hindi, Guru Zuzhuo, masyado itong kahina-hinala. Talaga bang naniniwala ka rito? Isang seksing babaeng itim ang buhok ang nagsabi, ang galing. Nanalo ako ng 500 piso. Sabi ng kaibigan niya, Wu. Ako.
Ay grabe, nanalo ako ng luxury 7-day trip sa Maldives na nagkakahalaga ng 42,000 yuan dahil lang sa pagbili ko ng anti-wrinkle set. Isang batang lalaki ang nagsabi, uy. Miss, pwede mo ba akong turuan din? Pasensya na, pero kapag mas malaki ba ang ginastos ko, mas mataas ang tsansa kong manalo. Sabi ni Huabei sa sarili, nasaan na yung lalaki na yon? Ayan siya. Habang nakatingin si Wu Chen sa kanya ng tahimik, sabi ni Huabei sa sarili, ngumiti siya. Pinagtatawanan niya ako. Tinanong ni Huabei, magkano ang ginastos? Kung ganito mananalo, panalo pa rin ba yon? Sagot ni Wu Chen, kung ikukumpara sa kabuang benta, wala pang kwenta ang gastos na yan. Tanong ni Huabei, ganun ka kakumpiyansa? Sagot ni Wu Chen, syempre. Kung ako'y matalo, ikaw naman kaya? Maghahanda ka ba ng salusalo at maghahain ka ng alak at pagkain para sa akin at kay Robin? Sabi ni Huabei, ikaw ako eh. Habang palayo nang naglalakad si Wu Chen, sinabi niya, kapag nabilang na ang kabuang benta ngayong gabi, babalikan kita. Sabi ni Huabei, pagsapit ng gabi, umabot sa 70 milyong yuan ang pinagsamang benta online at mga order mula sa mga distributor. Ito ang pinakamagandang resulta namin sa loob ng maraming taon. Talagang epektibo ang pagpapalivestream kay Guru Zuzhu. At nasabi niya sa sarili, nagtataka ako kung magkano ang kinita ng lalaking yon. Habang nakatingin sa kanyang Chinese na cellphone, sabi sa mensahe ni Wu Chen, ang nagastos niya para sa mga premyo ay 5,700 yuan, at ang kabuang benta ngayong araw ay 230 milyong yuan. Nagulat si Huabei at nasabi sa sarili, ang lalaking yon. Sandali lang, paano niya nakuha ang numero ko? At naisip niyang nilalaro lang siya ni Wu Chen. Namula si Huabei at nasabi sa sarili, may masama siyang intensyon. Hindi lang tutungkol sa paghahain ng alak at pagkain. Tama, nabanggit niya ang paghahain. Ako ang putahe. Ako ang gusto niyang ihain. Napakagat siya ng labi habang pinagpapawisan at namumula, dama ang kakaibang kiliti sa katawan. Patuloy na nagpantasya si Huabei, iniisip ang sarili kasama ang kanyang kapatid at si Wu Chen, at naisip, at hindi pa ako sapat sa kanya, pati kapatid ko, balak din niyang habulin. Sabi ni Huabei kay Huali, ate, ako nakipagpustahan ako sa kanya. Kung sino ang matalo, kailangan. Basta, pareho na tayong patay. Sumagot si Huali, ano na naman niyang iniisip mo? Hay naku, kung nakipagpustahan ka, tanggapin mo ang kapalit. Kailangan mong matuto sa pagkakamali mo. Sumigaw si Huabei, ate, huwag naman, please. Habang naglalakad palayo sina Huabei at Huali. Si Lin Chanyu, ang masugid na manliligaw ni Huabei, hari ng sarsa ng Shacha, at tagapagmana ng conglomerate ng pamilya Lin, ay binagsak ang mesa at nagsabi, aba naman. May nangahas na bastusin si bibi ko. Mga pare, tara na. Makaraan ng 4 na oras, nasa isang madilim na eskinita si Lin Chanyu at nagsabi, nakaayos na ang Feng Shui Aray. Hintayin na lang natin bukas, panoorin natin silang mawala ng swerte at matalo. Sabi ng Feng Shui Master, kapag nabasag na ang swerte nila, pupuntahan na natin ang lalaking yon at bubugbugin. Makakamit ni Yaong Master Lin ang tagumpay ng kalahati lang ang hirap. Biglang lumitaw si Wu Chen at nagsabi, anong Feng Shui Aray? At sino ang balak niyong bugbugin? Nagulat si Lin Chanyu at ang kasama niya at sumigaw, sino yan? Sabi ni Wu Chen, pagod ako ngayon. Kung may ilang tanga na gustong magpatawa, sa ibang lugar niyo gawin yan. Sigaw ni Lin Chanyu, sinong tinatawag mong tanga? Sige, sugurin siya. Isang maskuladong lalaki ang sumugod kay Wu Chen at sumigaw, ako na. Sinipa ni Wu Chen sa mukha ang lalaki, dahilan para madulas ito sa lupa. Sigaw ni Lin Chanyu, Master 2, gamitin mo na ang sinaunang Tai Su 9 formation technique ng pamilya nyo at durugin siya. Isip ni Master 2, nako, nagyabang lang ako noon. Naniwala ka talaga? Isip ni Wu Chen, apelido 2. Ang Tai Su 9 formation. Pwede kayang ito yung pamilyang tumula sa lingnan? Yung angkan na napahamak dahil sa isang peking master. Ito rin ang pamilyang balak palang kausapin ni Xiner. Hinawakan ni Wu Chen si Master 2 at tinanong, anong klaseng sagradong kasanayan meron ka? Ipakita mo nga. Sagot ni Master 2, maliit na bagay lang yan, huwag niyong seryosohin. Baka may masaktan. Sabi ni Wu Chen, tama. Pabulong na sinabi ni Master 2 kay Lin Chanyu, Young Master Lin, masyadong pabigla-bigla ang lalaking ito.
Dapat siguro umatras muna tayo at pagplanuhan ito ng mas maayos. Pawisan na sumagot si Lin Tianyu, fine, hayaan na muna natin siya ngayon. Alis na tayo. Ilang sandali ang lumipas, sabi ni Lin Tianyu, Bibi, hindi ka na naman kumain ng agahan, ano? Alam ko na. Oh, kainin mo to. Hindi siya pinansin ni Huabei. Nagmamakaawa si Lin Tianyu, oy, huwag ka nang magalit. Sumigaw si Huabei, tigilan mo nga ako. Pinagtatanggol mo ako. Pinapabugbog mo ang sarili mo para sa akin. Nakakatawa. Gusto mo lang mas mapahiya pa ako. Ipinakita niya ang kanyang telepono. Nagpanik si Lin Tianyu, Bibi, huwag, makinig ka muna sa akin. Pinutol siya ni Huabei, Bibi. Sinabi ko ba na pwede mo akong tawagin ng ganyan? Sa tingin ko, wala naman tayong koneksyon. Kunin mo ang gamit mo at lumayas ka. Ilang sandali ang lumipas, sa labas, sabi ni Lin Tianyu, driver, umuwi na tayo. Sabi ng driver, young master, kung hindi natin siya kayang talunin sa suntukan, iba na lang ang gamitin nating paraan. Tinanong ni Lin Tianyu, oh. Anong plano ang nasa isip mo? Sabi ng driver, hindi ba't ang Pangulo ng Provincial Business Association ay tiyahin nyo? Sumagot si Lin Tianyu, ibig mong sabihin ay guluhin natin ang Huan Kay gamit ang association. Ayos, gawin natin yan. Sa ibang tagpo, sabi ng tiyahin ni Lin Tianyu kay Li Ruobing, ang Huan Kay event nyo kamakailan ay pinuri ng mga leader ng probinsya dahil sa galing ng marketing. Sagot ni Li Ruobing, medyo minadali lang po iyon. Ideya kasi iyon ng boyfriend ko sa huling sandali. Sabi ng tiyahin, kung ganyan nakaganda kahit minadali, paano pa kung pinaghandaan nyo ng gusto nang nasa taas na ibahagi mo ang tagumpay mo sa ibang kumpanya para mapalakas ang tiwala at pasiglahin ang ekonomiya ng probinsya. Sagot ni Li Ruobing, naiintindihan ko. Kapag umunlad ang industriya, uunlad din ang Huan Kay. Ilang sandali ang lumipas, ipinasa ni Wu Chen kay Ruobing ang bagong gawain mula sa Arts Association. Sabi ni Wu Chen, dahil mataas ang tingin nila sa atin, dapat nating galingan sa pagtupad ng tungkulin. Tinanong ni Li Ruobing, mahal, nakaisip ka na ba ng isa na namang brilliant na plano? Inamoy ni Wu Chen ang lig niya at sinabi, magtiwala ka sa akin. Ako ang bahala. 3 oras ang lumipas, sabi ni Wu Chen kay Master Tu, kapatid Tu. Sagot ni Master Tu, ikaw yung lalaking yon dati. Ano na naman ang kailangan mo? Sabi ni Wu Chen, ang Taisu 9 formations at dragon pointing art ng pamilyang Tu mula sa Lingnan, yan ang mga teknik na ginagamit ng mga bigating negosyante sa malalaking deal. Kahit pa napatay si Zhu Pengcheng, ang pinakamatalino sa inyong henerasyon, at napahamak ang pamilya nyo, hindi naman siguro kailangan na magpanggap-panggap na lang kayo para lang mabuhay, hindi ba? Sumagot si Master Tu, ano bang alam mo tungkol sa pamilya namin? Sa ngayon, gusto ko lang kumita ng pera. Sabi ni Wu Chen, gusto mong kumita? Makipagtrabaho ka sa akin. Sagot ni Master Tu, sa trabahong ganito, kailangan ng prinsipyo. Hindi tama na makipagtrabaho muna kay Lin tapos bigla na lang makipagsabwatang muli sa kalaban niya. Sagot ni Wu Chen, ano bang malalim na alitan ang meron kami? Matatawag ba kaming tunay na magkaribal? Nagpatuloy si Wu Chen, simple lang ang plano natin. Magbukas ka ng fortune telling class, singil ay 20 milyon bawat sesyon, at tutulungan kitang sumikat. Ano sa tingin mo? Sabi ni Master Tu, ganito kagandang alok. Ano ba talaga ang Sagot ni Wu Chen, gusto ko lang makipagpalitan ng kaunting impormasyon sa'yo. Kapag ginawa mo ito ng maayos, lalo ka pang titingalain ni Lin Tianyu, at mas marami ka pang kikitain sa kanya. Sabi ni Master Tu, kailangan mong tiyakin na magmumukhang ni-recommend ako ng ibang mga leader para sa kursong ito. Pagkalipas ng 1 araw, sabi ni Master Tu sa mga tao, ang makeup ay laging may kakaibang mahika. Hindi lang ito para sa pagpapaganda. Ang mata, tenga, ilong, katawan, at isipan, kapag pinagsama sa 5 elemento at mga kulay gaya ng pula, kahel, dilaw, berde, at lila, ay tumutugma sa mga elemento ng sansinukob at likas na batas. Sa paggamit ng cosmetics upang balansihin ang kakulangan at ay harmonize ang enerhiya ng katawan, sinuman ay maaaring muling sumigla. Sa tamang pangangalaga, maaari mong mapanatili ang kabataan at kahit baliktarin ang pagtanda at magmukhang isang artista. Nagpalakpakan ang mga tao. Samantala ipinakita ni Wu Chen ang kanyang Chinese na telepono kay Li Ruobing at sinabi, mahal ang plano.
Sabi ni Liruobing, kontakin ang mga artista na ito at papuntahin sila para gumawa ng 5 Energies Returning series ng makeup advertisements. Hindi exclusive ang produkto, ito ay collaboration ng maraming kumpanya. Sabi ng sekretarya niya, naintindihan, binibining Lee. Ako na ang bahala agad-agad. Dagdag ni Wu Chen, yun pa lang ang unang bugso. Sunod, pasuotin sina Tao Maning, Zui, at Zhuang Xiaodi ng 5 Energies Returning makeup at pa-shoot ng advertisement series. Ang atensyon na dala ng mga sikat ay hihilahin din ang pansin papunta sa sarili nating mga tao. Pagkalipas ng 1 linggo sabi ni Huabei, kalokohan ito, sobrang kalokohan. Ang 5 Energies Returning makeup series ay nag-viral sa buong internet at sa loob lang ng 2 araw, lumampas sa 5 bilyon ang benta. Sabi ni Huali, ang punto talaga ay, kailan pa naging bahagi ng 5 Energies Returning set ang eye cream natin sa Yubili. Nakapagbenta na ito ng 400 na milyong unit. Gulat na gulat si Huabei, ha? Naisip niya sa sarili, yung lalaki na naman. Ano na naman ang gusto niya sa akin? Samantala sabi ni Lin Chenyu, Master 2, ikaw ba ang nagturo ng 5 Energies Returning lesson sa big class ng Beauty Association? Kung ganito kagaling ka pala, bakit hindi mo ginalingan nung gabing yon? Sige nga, Master 2, alam kong may kakaiba kang kakayahan. Tulungan mo naman ako. Kapag nagpatuloy ito, baka hindi na ako lingunin ni Bibi. Isip ni Master 2, mukhang tama na naman si Ginoong Wu. Sa ibang tagpo sabi ni Huabei kay Wu Chen, Wu, anong binabalak mo sa likod ng lahat ng to? Bakit mo ako basta-basta binigyan ng 400 milyong halaga? Ano ba talaga ang pakay mo? Sumagot si Wu Chen, binibining si Yao Hua, wala akong lihim na intensyon. Ito ay utos ng mga lider ng lalawigan, gusto nilang tumulong ang Huan Kei sa pagpapalago ng ibang negosyo. Sabi ni Huabei, sino ng business partners mo? Ang Huan Kei ang karibal namin ng kapatid ko, at hindi kami basta susuko. Sabi ni Wu Chen, simula pa lang ng pagkikita natin, para kang may galit sa akin at palaging nakikipagkompetensya. Pwede bang in love ka na agad sa akin noong unang kita? Sabi ni Huabei, anong kalokohan yan? Tanong ni Wu Chen, kaya ka ba pumunta sa bahay ko ng 10 oras ng gabi, ha? Ano nang gusto mo talaga? Nabubulol si Huabei, ikaw. Biglang nawalan ng malay si Huabei. Naguluhan si Wu Chen pero nasalo siya sa tamang oras. Naisip niya, hindi ako makapaniwala. Bigla siyang nawalan ng malay. Kanina lang, ang lakas ng dating niya. Buhat-buhat niya si Huabei. Pagkalipas ng kalahating oras nagising si Huabei at nabigla, nawala ba ako sa ulirat kanina? Kalokohan! Ha? Bakit ako nasa kama? Habang inaalis ang kumot, naisip niya, nakadamit pa rin ako pero hinubad niya ang medyas ko. Ibig sabihin, may iniisip talaga siya. Kailangan ko nang umalis dito agad. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.